Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Naid Lenz. Sabi niya dito, Dilima, payag ni Dilima. Bad record na si BP Sara sa buong Pilipinas. Ayos. So, anong basihan ni Congresswoman Dilima na nagsabi, bad record na? Sa tingin ko, dahil sa katatapos lang na Committee of Justice hearing, na naglabas na sila ng mga samot-saring ebidensya, kuno, laban kay BP Sara. Lalong-lalo na yung AMLAC records na sinasabi nila 6.7 billion ang lumalabas na yaman ng mag-asawang Duterte. Yung sinasabi ni Trillanes, sinasabi ni Madriaga. So, nang dahil doon, wow, bad record na! Oh, speaking of bad record, sino ang may Junel? Junel! Sino ang may Dayang? Sige, bad record man kaya. Oh. So, ibig sabihin, mas good record si Dilima. Eh kung good record ba, bakit natalo siya nung nagre-election siya nung 2022? Ano ba yun? Nanalo lang ngayon dahil sa party list. Eh alam mo naman sa party list, hindi mo naman. So bad record ha. Okay. Kung bad record na, bakit nangunguna pa rin sa mga surveys si BP Sara? Gawin nyo na ang lahat. Galingan nyo pa dahil more than 2 years na binabato ng putik kaliwat kanan si BP Sara, nakatayo pa rin siya. And nangunguna sa lahat. Sabi nga nila, you cannot put a good man or woman down. Ako, itong mga paglabas ng mga samut-saring akusasyon kay BP Sara, lalo lang nagniningning. Kung diamond pa si BP Sara, lalong kumikinang. Kung gold pa siya, lalong na purify ng dahil sa mga paninira. Kasi ang taong bayan, dahil sa age of social media ngayon, ang dami ng sources of information. Hindi nyo naman kayang kontrolin ang naratibo. Kung kagaya sana noon, na ABS-CBN lang o JME lang nagpapalabas ng balita, wala nang ibang sources, pwede maniwala ang tao. Kaya lang, isang salita mo lang, ang dami na, social media, dami na pinag-uusapan. So, na-enlighten ang taong bayan. Kaya huwag kayong kumpiyansa na bad record na. Baka, back to you, Dilima. Oh. Ayun, kinasuhan sila dahil sa AMLAC records. Noon na, nagtataka ako, bakit, excuse me, bakit na 4 lang na kongresista ang kinasuhan? Dilima, Luistro, Shell Jokno, and Sindanya. Bakit sila lang? Eh yun pala, dahil sila yung nag-move ng motion nga isubpuena ang mga AMLAC records. So bakit kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas? Yung pala ang AMLAC is under ng Bangko Sentral. So dapat, kung ginawa ng Bangko Sentral yung trabaho niya, pinigilan sana niya ang AMLAC. Kaya lang, pinabayaan eh. Oh. And then, narinig ko si Attorney Nel Abayon sa interview ni Pinky Web, may jandus
Ibig sabihin, pwede pa as mag-progress ang kaso, pwede nilang dadagdagan ang mga sinampahan ng kaso. So, tinanong, sasambahan nyo rin ba si Trillanes? Kasi nagtataka ko, bakit hindi sinampahan? Eh sabi ni Atty. Bayon, that's part of our legal strategy. So siguro, binubuo pa nila ang maraming kaso laban kay Trillanes. Kasi nga, yung pagdawit niya sa businessman na si Mr. Sammy Oy, ang dami nang nagkukumbinsi kay Mr. Sammy Oy na sampahan niya na ng kaso si Trillanes. Isang retired judge, nakalimutan ko na, judge, RTC judge ito Lubao. Yan, Lubao. Kaibigan niyang matalik si Mr. Sammy Oy. Kilala ko yan. Sabi niya, more than 25 years ko nang kilala. Imposible na nung judge ako na hindi ko malaman yung mga aktibidades niya na yan. I'm sure somebody will tell me kung na-involve siya sa Polvoron business as alleged by Trillanes. But the fact na walang nagsabi sa akin, I don't believe na si Mr. Sammy Oy ay na-involve sa Polvoron business. Kaya, Sammy, my friend, sabi niya, sampahan natin si Trillanes, leksyonan natin. I will offer my services free of charge. So, huwag tayong magtaka, mga kaibigan. Baka biglang sumambulat ang balita, sinampahan na naman nila ng patong-patong na kaso si Trillanes. Kalakip sa salita niya doon sa hearing. So ngayon, tapos na ang hearing, yan. Nagawa na nila yung objective nila na ilabas ang pwede nilang mailabas. Pasabog, sabi ni Boying Rimulya. But to me, walang pasabog. Puros kwitis. Kasi Madriaga, wala rin. Palpak. Amlak, palpak. Ano pa? Trillanes, palpak. BIR, hindi nila inopen. Sana nga inopen nila yung BIR box. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Anak ko diri sa balay sa Tagaan na So mao na ni ang itsura sa iyang atop sa natabangan og yero. Karaan na gid kaayo ang mga yero og mga dagko na gid ang buslot pod. Kaning ang diri dapit ipang sapahan og habol. Mga karton. Isapahan lang daw ang mga habol. Mo na gid ni mga tarpaulin lang gani ang upan. Ang upanan lang og mga kahoy. So muna gid ni ang ilang pagpuyo. So mo na ning ang yero nga among ginahatag nga ipuli sa ilang atop karon nga katong ilang atop nga buslot na. So mapulihan na gyud karon kay mo na ni ang yero nga ihatag itabang sa ilaha. So ang gawas nga bahin mo na ni ang itsura sa ilang balay
O karon human na gyud sa pag-atop ang among tabang nga yero. So nindot na gyud nga tan-awon. Na ang akat Ginoo o naupulihan sa kadugayon on ha nag kuan ni sa amat Ginoo nga dili na gyud kumuulanan. O so pila na to ka tuig anti imong balay? Una ka tuig. Unom na ka tuig. Oo. So aya pa gyud anti napulihan. Ay, napulihan. Oo, so salamat. Salamat sa naghatag. Oo, salamat.